Welcome to my YouTube channel. Eto nga pala si Tagalog Manhwa Recap. Huwag kalimutan mag-like at subscribe. Para updated ka sa mga bago nating upload, simulan na natin, let's go. Sumapit na ang gabi at nagkita-kita na ang mga crew. Bakit may biglang pulong ngayon? Wala namang nakaschedule, Semino ba ang nagpapulong ngayon? Alam mo naman ang lalaking yun, pre, lagi niya lang ginagawa ang gusto niya. May pupuntahan pa naman sana ako ngayon, bakit kasi ngayon pa siya nagpatawag ng meeting? Kung may problema kayo kay Minu, sabihin nyo ng harap-harapan, hindi yung magbubulungan-bulungan kayo dyan. Dumating na pala ang mayabang na si Kim. Ayos ka na ba, Kim? May problema ba kayong dalawa ni Minu? Sinigurado niya talaga na dapat pumunta kayo ngayon. Malay ko isa pa, hindi naman ito ang unang beses na may ginawang ganito si Minu. Sa bagay, Semino naman ang nagtatag ng crew natin, kaya may utang na loob parent tayo sa kanya. Mayroon siyang rason sa pagtawag sa atin ngayon dito, salita ni June. Aba, kinakampihan mo pa talaga ang ka-schoolmate mo sa Sunny High. Ano sabi mo? Oy, paparating na Semino. Teka, bakit para atang bad trip siya? Ano bang nangyari? Oh, nandito na pala ang rich kid nating prinsipe. Dahil sa sinabi ng mayabang na si Kim, napatingin sa kanya si Minu. At bigla na lang tinanggal ni Minu ang singsing niya na simbolo ng kanilang crew. Ang lahat ay napatingin sa mga ikikilos ni Minu. Bigla na lang sumugod si Minu papunta sa mayabang na si Kim. Bigla niya itong sinapak sa mukha at napa-atres ang hangal sa ginawa sa kanya. At natumba ang hangal sa lupa dahil sa sapak ni Minu. Dumura ng dugo ang hangal sa pagkasapak sa kanya ni Minu. Oy bastardo, bakit mo yun ginawa? Tanong ng hangal. Kalma ka lang, Kim, salita ng extra. Bakit mo ginawa yun, Minu? Salita ni June. Oy Minu, ano bang problema? Pag-usapan natin, pre. Huwag niyo nang dungisan ang pangalan ng Zephyrus crew natin at umalis na kayo habang nagtitimpi pa ako. Nagulat ang lahat sa mga sinabi ni Minu, tila ba di sila makapaniwala. Anong pinagsasabi niya? Bakit niya pinapaalis sa crew sina Kim at ang lahat ng mga taga Mountain High? May ginawa bang kalokohan sina Kim kaya nagalit siya? Anong sinabi mo? Huwag na tayong maglokohan dito, ayokong magkaroon ng miyembrong gaya nyo na gumaganti dahil lang sa hindi nyo matanggap ang pagkatalo nyo sa isang karera. At tungkol pala doon sa bastardo na student president na yun. Baka hindi mo alam, siya ang unang sumuntok sa akin gaya ng ginawa mo ngayon lang. At sa tingin ko ikaw ang dapat na umalis sa crew nato. Ano sabi mo? Napakamot na lang sa ulo si June sa mga narinig niya. Mas ayaw sa'yo ng mga kasamahan mo dito kaysa sa akin. O ayan, magreklamo na kayo sa kanya, harap-harapan yung sabihin sa kanya ang lahat ng hinaing nyo. Ayoko kasi ng mga ganitong biglaang ganap nang hindi man lang kami sinasabihan noong umpisa pa lang. Saka yung taga Sunny High na yun ay hindi naman kasali sa crew natin, kaya baka siya talaga ang nagsimula ng away. Saka hindi ka pwedeng magpaalis na lang ng kung sino nang walang pahintulot, namin na pangiti na lang ang mga hangal sa mga narinig nila. Teka, kaya ba niya tayo pinatawag dito ay para paalisin sina Kim sa crew? O mukha atang mas gusto ako ng mga kasama natin kaysa sayo, ahahaha. Ni hindi ka nga makapag-bike ng maayos ngayon dahil dyan sa lintek na paa mo. Ang alam mo lang na gawin ay ang maglakad dyan at lamandi sa mga babae buong araw, ba't hindi ka na lang kaya magtayo ng sarili mong club sa school nyo? Marami ka namang pera galing sa tatay mo, di ba, kaya paniguradong hindi ka na mahihirapan kung gagawa ka ulit ng panibagong grupo mo. Himik na nga kayo, ayos nyo yang pananalita nyo, ha, samubra na kayo, salita ni June. Edi ganito na lang. Magkaroon tayo ng karera tungkol sa kung sino nga ba ang dapat umalis sa Zephyrus style at sinong hindi. Ano hoy Minu, anong pinagsasabi mo dyan? Ayos sa akin yan. Ang tanong ay kaya mo bang magpidal sa ganyang lagay ng paa mo? Kaya kitang talunin kahit isang paa lang ang gamit ko.
Dahil kateng-kati ka na paalisin kami, bakit hindi tayo magkaroon ng 3 laban sa 3? 3 on 3 ang karera natin. At kung sino man ang matalo siya ang aalis sa crew, malinis na laban, di ba? Mas masaya pa kung ako na lang laban sa inyong 3, pagmamayabang ni Mino. Sasali ako, salita naman ni June. June, salita ni Mino. Makakasama sa'yo kung gagawin mo itong mag-isa, lalo na sa kondisyon ng paa mo. O mukha atang magiging karera ito ng Sunny High laban sa Mountain High. May gusto bang tumulong sa Sunny High team? Kulang pa sila o? Yung mga willing umalis kapag natalo ang mga bastardo na taga Sunny High kapag natalo. Mukhang nagbulong-bulungan ang mga duwag at naiisip nila na matatalo sila minulaban sa mga hangal. Hindi na kailangan ng ganyan, gawin na lang natin itong laban ng Sunny High at Mountain High. Hahaha, sige kayong dalawa laban sa aming 3. Anong gagawin mo ngayon? Hindi ba halata kailangan ko manalo at patalsikin silang lahat? Paano ka mananalo sa ganyang kondisyon ng paa mo? Magaling na ba yan? Hahaha, sabi ng doktor, makakatulong ang paminsan-minsan pagbibisikleta sa paggaling nito. Hindi ka mananalo sa paminsan-minsan na sinasabi mo. At dahil relay yun, lugi tayo dahil 2 lang tayo laban sa 3. Alam mo Mino, kung magaling na talaga ang paa mo, hindi ako mag-aalala ng ganito. Paano kung humingi tayo ng tulong sa student president na si Jay? Dahil siya naman ang ugat ng lahat ng kaganapang ito. Wag na, hindi ko kailangan ng tulong ng nerd na yon. Ayoko na siyang ay-ugnay pa sa crew natin kahit kailan. Saka ayos lang naman, imposibleng magpatalo na lang tayo sa mga taga Mountain High na yon. Sumakit tuloy ang ulo ko sa'yo eh. Umalik ang pahina sa ating bida na nag-drawing lang at parang may iniisip. May naglapag ng gamot sa lamesa ng ating bida. Napatingin si Jay. Para pala sa sugat mo, salita ni Mia. Hindi ko sinabi sa'yo na kailangan mo kong bigyan ng ganyan. Anong ganyan? Sabay hampas sa lamesa. Bigla umeksena si Yuna. Hoy Jay, kapag ang babae nagpakita ng pagtulong sa'yo, ang magandang sabihin sa kanya ay salamat. Kanina pa nag-aalala itong si Mia, simula nang makita niya yang sugat mo, nagmadali pa nga siyang pumunta ng pharmacy para dyan. Yuna, tumigil ka. Bigla may humampa sa likod ni Jay. Anong maganda ba ang tulog mo kagabi? Hihihi, mukha kang pagod ngayon ah. Hindi ka naman siguro ng puyat no, tama ba, salita ni Dom? Ha, kailan pa kayo naging close na dalawa? Tanong ni Yuna. Sabihin na lang natin na sinadya talaga kaming paglapitin ng computer screen, ha. Anong pinagsasabi niya? Tanong ni Yuna. Ewan ko, baka may ginawa silang dalawa sa harap ng computer kaya ganyan, sagot ni Mia. May tumawag sa ating bida. Jay, may 3rd year na naghahanap sa'yo sa labas. Naglakad na ang ating bida palabas. Tignan mo nga naman, may famous pala dito, salita ni Dom. Bigla na lang nilapitan ni Dom si Yunha. Yunha, paano kung tayo naman ang mag-bonding? Binalibag ni Yunha si Dom dahil lumapit ito sa kanya. Lumayo ka sa akin, kadiri ka. Nakatayo si June sa labas ng classroom ni Jay na tila may inaantay. Napalingon si June. Hello sa'yo, Pogi. Hi sa inyo. Shit, ang gwapo niya. Alam ko, okay, pero ang sabi hindi niya raw type ang mga babae. Shit, ang gwapo niya. Huwag ka maingay, baka marinig tayo. Nagulat na lang si June sa mga narinig niya na hindi pala niya gusto ang mga babae. Dumating na ang ating bida at nagkatinginan silang dalawa. Yung mukha niya may gallows. Ito siguro ang rason kung bakit sinuntok ni Minu si Kim kahapon. Ha, hindi niya ba ako natatandaan? Hindi kaya mayroon siya sakit na tinatawag na face recognition disability. Pagkatapos magpaliwanag ng 5 minuto. Oo, ako ngayon. At tama, ikaw yung lalaking yun. Usong magbigay ng atensyon sa mga taong nakikilala mo. Mayroon sana akong pabor na hihilingin sa'yo.
Kahapon sobrang bad trip si Mino dahil sa ginawa ni na Kim sa'yo. Sabi niya ayaw ka na niyang isali pa sa mga ganitong bagay kahit kailan pero gusto kong humingi ng tulong sa'yo, tulungan mo sana kami mamayang gabi laban dun sa mga hangal na taga Mountain High. Parang awa muna. Pasensya na pero ayoko nang maugnay sa crew nyo kahit kailan. Alam ko pero kasi hindi ito hindi patas kung papaano nagkanda loko-loko ang lahat. Kapag natalo kami ngayon matatanggal si Mino sa sarili niyang crew. Bakit kailangan ko pang idamay ang sarili ko sa mga nangyayari sa kanya? Tapos na ang usapan na to, aalis na ako. Mamayang 8:00 ng gabi. Magkikita-kita kami sa dating lugar na pinagkarerahan nyo noon, kung magbabago pa ang isip mo pumunta ka sana. Pasensya na kung nakonsumo ko ang break time mo. Tuluyan na naglakad ang ating bida palayo at tila ba may iniisip. Kapit na ang gabi. Sino sa tingin mo ang mananalo sa karera ngayon? Hindi ko nga alam, pati ako nininerbiyos na. Sino ba ang painastahan mo? Bumalik ang pahina kay June na nag-aayos ng sapatos. June, ito na ang oras, salita ni Mino. Oo, gawin natin ang dapat gawin, tugon ni June. Napatingin sa oras si June. Pasado 8:00 na ng gabi. Mukhang hindi talaga siya pupunta. Kailangan pa rin naming gawin to kahit wala siya. Sumapit na ang oras ng paghaharap. Dumating na rin ang grupo nila Kim at handa na ang parehong panig. Nagulat si June sa nakita niyang bike ni Kim. Naglagay na siya ng preno sa bisikleta niya dahil na rin siguro sa hindi niya pagiging maingat noong natalo siya ni Jay. Pinalitan niya rin yung harapan ng 88mm carbon wheel, gustong-gusto niya talaga ang carbon style ng bike niya. Oy Mino, ang tagal rin bago kita makitang magbike ulit ah. Huwag mong masyadong sobrahan kung ayaw mong lalo pang lumala ang kalagayan ng paa mo, hahaha. Manahimik ka na lang at mag-umpisa na tayo, hangal. Sige, umpisahan na natin. Pero bago tayo mag-umpisa, sasabihin ko muna ang mga patakaran. May sumigaw ng sandali lang at napatingin ang lahat. May motor na umaandar papunta sa kanila. Isang babae ang nag-drive ng motor, huminto banda sa kanila. Buti naman at nakahabol pa ako. Hi, ako nga pala si Harry Lee, isa akong biking show commentator sa isang internet channel, yung Paprika TV. Nakarating sa akin na magkakaroon kayo ng karera ngayon dito kaya nagmadali na agad akong pumunta. Namula ang mga hangal dahil sa labis na kagandahan ng dalaga. Gusto ko sanang gumawa ng live internet broadcast para sa laban nyo ngayon, ayos lang ba? Siyempre naman ikaw na ang bahala sa lahat. Isang karangalan para sa amin na panuurin at kunan kami ng isang magandang babae na tulad mo. Hihihi, magaling maganda to, ito na ang chance ko para ipahiya siya kahit pa sa online, hahaha. Magaling ang lakas ng signal ngayon. Hi sa lahat, si Harry Lee, napapanood pa niyo ba ako ng maayos? At may mga nakakita na sa live ni Harry Lee. Ngayon ipapaliwanag ko na ang magiging patakaran sa karera. Ngayong araw na to magkakaroon tayo ng relay race. Para lang din siyang normal na relay na kailangan mong ipasa ang baton sa kakampi mo na siyang magpapatuloy sa pagtakbo. Pero dito imbes na baton gagamitin natin tong LED armbands. Kung maglalagay ka ng puwersa dito, kakapit ito sa braso mo gaya nito. Sa madaling salita, ang mga runners ay maghihintay sa mga pwesto na sinabi sa kanila. At kung kaninong kupunan ang unang makabalik sa starting line, iyon ang mananalo. At gaya ng napagdesisyonan nyo, ang matatalo ay patatalsikin sa crew. Para ikumpirma, Mino, sigurado ka ba dito? Anong ibig mong sabihin, tanong ni Mino. 3 laban sa 2 at kung tutuusin lugi kayo sa lakas at stamina ng katawan. Tigilan mo na ang pag-aalalang yan, wala kaming pakialam kung 3 laban sa 2 o kahit 4 laban sa 2. Ang kailangan lang naming intindihin ay ang manalo.
Kung ganun tuloy na ito kapag natapos na ang karera walang magrereklamo na dinaya sila o hindi patas ang laban. Umpisahan na natin yung unang player sa bawat kupunan ay pumunta dito at ilagay tong armband sa braso nyo. Subukan mo namang mag-ingat mamaya sa pababang daanan salita ni Minu. Tingnan na lang natin kung papaano ka mag-bike gamit lang ang isang paa mo ganti ni Kim. Sa tingin ko ay mag-uumpisa na ang karera sa pagitan ng Sunny High at ng Mountain High. Kailangan ko nang maghanda para kunan ang laban nila at ipakita sa inyong mga nasa kani-kanyang mga bahay nyo. Hahaha magiging masaya to tuturuan ko na ngayon ng leksyon ang mga bastardong taga Sunny High na mga to. Ito pala ang makakalaban ni June sa unang karera. June ikaw na ang bahala kay Hyungmin. Ang unang parte ng course ay maraming kurbada. Kaya malalamangan niya ako kung ako ang lalaban dahil ang road bike niya ay tama lang para sa ganong lugar kaysa sa bike ko sayo ko na lang siya ipapaubaya. Sige pero sigurado ka ba na kaya mong tumagal ng 2 oras kahit pa may injury ang paa mo? Hindi ko alam kung magiging pangalawa o pangatlong runner si Kim. Pero sisiguraduhin ko na matatalo ko ang gagawng yun. Sige ako na ang bahala kay Hyungmin at ikaw na ang bahala sa 2 pang natitira. Huwag mong pilitin ang sarili mo kung hindi mo kaya salita ni June. Roger boss tugon ni Minu. Magkita na lang tayo sa race course. Iyong mga first runner pumunta na sa starting position. Nininervyos talaga ako pre ilabas mo na nga ang phone mo manood tayo ng live broadcast salita ng mga chismosa. Sige handa na ang lahat. Kagaya ng nakaugalian kapag tumama na ang cog na to sa lupa mag-uumpisa na ang karera. Tignan mabuti ang cog na ito maghandang mabuti. Tuluyan na binitawan ang cog at nalaglag na ta sa lupa at bigla na kumari pa na sila ng takbo. Sa simula ng karera nangunguna na ngayon ang kalaban ni June. Tumatakbo na sila ng halos 26 miles per hour. Ang nakasuot ng bughaw na armband ay Mountain High at ang nakapulang armband ay Sunny High. Nangunguna na ang taga Mountain High. Ang dami nanood sa live stream puro mga chismoso at chismosa. Wow nalagpasan ni Hyungmin se June. Mukhang lumalabas na ang galing niya sa pagpadyak salita ng mga hangal. Yan lang ba ang kaya mo June? Nagpatuloy ang karera na ang hangal pa din ang nasa unang pwesto na sinusundan lang ni June. Bakit siya nakabuntot sa may likuran ko dapat palakihin ko pa ang distansya namin? Mas lalong binilisan pa ng hangal ang pagpedal para lumaki daw kuno ang distansya niya kay June. Ano di siya tumitigil nakasunod pa din siya sa akin. Habang papalapit na sila sa finish line di pa din maiwanan ng hangal si June. Bakit ganito ang nararamdaman ko? Habang binibilisan ko mas lalo akong ninervyos. Teka sandali ginagawa niya ba sa akin ang slipstream? Anong slipstream? Isa itong windbreaking technique na ginagamit sa karera ng motor o bisikleta para bawasan ang resistance sa hangin. Sa cycling drafting naman tumutukoy ito sa taong nasa harapan na humaharang sa hangin gamit ang katawan kaya mas madali na para sa taong nasa likod nito. Di na ganon kasama para sa isang karera ng high school. Kaya ba nasa likod ni Hyungmin si June simula pa kanina ay para mag-slipstream? Kahit na di pa din siya ganon kadali lagpasan. Umaasa pa din ang mga hangal na manalo ang kanilang manok. Buweset hindi ako makapaniwala na hinayaan ko lang siyang gamitin ako. Kung malalampasan ko lang yung huling paakyat. Umarangkada na si June at nilagpasan na ang hangal. Hoy salamat sa windbreaker salita ni June. Ang hangal naman ay wala na magawa. Palakasan na lang ta ngayon ang kalamnan. Nag-shift na ng gear si June para makapedal siya ng mas madali. Yung outer crank mas mataas na gear ang gamit niya. Yung taga Sunny High na may pulang armband ang nangunguna na ngayon. Nilampasan niya ang taga Mountain High sa akyatan.
Unti-unting naiiwan yung rider na taga Mountain High. Malayo na ang agwat ni June sa hangal na puro lang yabang sa una.